Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 62 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang ginagamot ni Arthur ang sugat ni Broud, maingat niyang ginamit ang pinainit na espada upang mapigil ang pagdurugo. Si Broud, halos mawalan na ng malay sa sakit, ay kumakagat ng piraso ng tela habang mahigpit siyang hinahawakan ni Reginald. Mabigat ang atmosfera, bawat segundo ay mahalaga. Matapos mapigil ang pagdurugo, mabilis na binendahan nina Arthur at Samantha ang sugat, at gumamit si Samantha ng mahiwagang spell na may tubig upang maibsan ang sakit at mapatatag ang kalagayan ni Broud. Napabuntong hininga si Arthur sa pagod at kaba. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Creole at umupo sa tabi niya, hawak ang isang sandwich. "Tikman mo nga ito, baka gumaan ang pakiramdam mo," alok ni Creole, sabay abot ng sandwich. "Ito ang espesyal kong travel sandwiches, itinabi ko para sa mga ganitong klaseng sandali." Nag-atubili si Arthur pero tinanggap din niya at nagpasalamat. Ipinaliwanag ni Creole kung paano ito kainin, mainam daw kung initin ng bahagya para matunaw ang keso sa loob. Habang kumakain sila, nagkaroon sila ng tahimik ngunit magaan na sandali sa gitna ng kaguluhan. "Yung fans ko ang bumuo ng recipe na yan," ani Creole, may halong pagmamalaki. Tumango si Arthur. "Masarap." Pakisabi sa kanya, "Maraming salamat." Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Biglang sumigaw si Reginald, "Tama na kayo." Lumingon ang lahat. Si Lucas, galit na galit, ay itinuro si Broud at pinagmumukhang siya ang may kasalanan sa mga nangyari. Inireklamo niya ang pagkasira ng kanilang team, ang pagkawala ng emitter, at ang kalagayan ni Broud bilang isang baldado. Iginiit niyang hindi nakarapat-dapat si Broud mamuno at dapat sanay mas naging alerto ito sa labanan. Galit na sumagot si Broud, ipinapaalala kay Lucas na si Arthur pa ang sumagip sa kanya nang maiwan niya ang kanyang sandata. Lalong uminit ang bangayan, naging personal, at halos magkasakitan na. Bigla namang tumayo si Arthur at malakas na sumigaw, "Tama na. Lucas, ilabas mo yung ulo mo sa puwet mo." Napatingin si Lucas at lumapit, galit. "Anong sabi mo? Isang orange core augmenter lang na gaya mo, pero hindi na tinag si Arthur. Wala akong pakialam kung yellow core ka, silver, o mismong gold. Sa ngayon, ang tanging tingin ko sa iyo ay isang pabigat." Napanganga si Lucas, hindi makapaniwala, bago siya umatras at binangga si Arthur sa balikat habang palayo, tahimik ang lahat. Umalis si Reginald upang gamutin ang sarili. Nilapitan ni Arthur si Broud. "Broud, kailangan mong magdesisyon bago tayo tumuloy." Si Reginald, "Kaya pang gamutin ang sugat. Kaming iba makakakilos pa. Pero ikaw ang dapat magpasya kung gusto mo pang magpatuloy." Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, tumingin si Broud, may determinasyon sa mata. "Magpapatuloy ako," ani niya. "Malamang ito na ang huling dungeon raid ko, kaya itutuloy ko na hanggang dulo." Nanlaki ang mata ni Samantha. "Ha? Paano kalalaban ng isang braso lang?" Ngumiti si Broud. "Double A class augmenter pa rin ako. Hindi ako magiging pabigat. Pero sa tingin ko si Arthur ang dapat mamuno ngayon." Nagulat si Arthur, hindi inaasahan ang tiwala. "Ikaw ang pinakakalmado sa atin kahit sa gitna ng kaguluhan. Isa kang natural na pinuno," dagdag ni Broud. Isa-isang tumango ang iba. Napabuntong hininga si Arthur. "CJ, magpapahinga tayo ng 1 oras, tapos tutuloy na." Habang nagpapahinga ang grupo, naghanda sila para sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay. Sa kanilang paglalakad, nakatagpo sila ng isang kakaibang harang, isang malaking pinto na ngayon lang nila nakita. "Hindi ito dati nakabara rito," sabi ni Broud, naguguluhan. Sinubukang sirain ni Reginald, ngunit tuwing binabasag niya ito, kusa itong bumabalik. "Okay, huling subok." Ani Reginald, hawak ang armas. Bigla namang lumapit si Jasmine at tinapik siya. "Subukan mo ulit," sabay tipo ng hangin sa kanyang kamay. Sabay nilang pinagsama ang lakas, at sa wakas, nagkalasob ang pinto, pagpasok nila.
Nabigla ang lahat, hindi isang madilim na lagusan ang sumalubong kundi isang nakakagulat na tanawin. Isang paraisong likas ang nasa loob, luntiang damo, dumadaloy na batis, at liwanag na tila galing sa langit. Tahimik ang buong grupo, napawi ang init ng ulo at pagod. Sa harap ng ganda ng lugar, alam nilang may mas malaki pa silang haharapin. Ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang, at dito nagtatapos ang chapter 62 ng The Beginning After the End. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Salamat!